So today, ipapasyal natin si Mama sa Hollywood. Yun yung isa sa mga pinakaunang pinasyalan natin pagkarating namin dito sa USA 3 years ago. Tama ba ako? Ready na kayo? Okay. There's no Hollywood sign. Ito yung parang sa Pilipinas na Makati. Hindi, siguro. The Beatles. What's that? Nakunan mo ba yung Beatles Repeat, shop? please. Repeat. Ano? Yung Beatles shop? Oo, nakunan ko yung Beatles. Ayan ma, yan yung dadaanan na natin yan. Yan na, tignan mo ha. Ito na yung pinaka-main. Alright, it's another episode of Pasyal Session with me, my family, and Mama Weng. At ngayon, plinano naming puntahan ng Hollywood plus Rodeo Drive, but first stop namin is this Hollywood Boulevard. This is not our first time to come here. This is gonna be our second trip. Pero nung una kasing punta namin dito ni John siguro mga first to third day pa lang namin dito sa United States, karating namin. Medyo litang pa kami noon, pagod pa, pinasyal kami ng ate namin. Kaya parang nangyari, mabilisang pasyalan lang nangyari. Hindi talaga namin naikot yung buong area. So this time is a good day to roam around the area. Maganda yung weather, hindi masyadong mainit. Tamang sakto lang. Kaya samahan nyo ulit kami. Okay, thank you. Thank you. All ready? Sir, turn the camera. Sir, turn the camera. Sir, turn the camera. Napansin nyo ba yung nagsalitang lalaki dun sa background ng video ko, yung inulit-ulit ko? Actually, I was focusing on my video. Nung nagbi-video akong ganun, merong biglang umakbay sa akin. Tapos sabi niya, turn off your camera. Hindi ako nagulat ako, akala ko pulis eh. Kasi nasa gilid ako ng sidewalk, akala ko bawal. So, ginawa ko, in-stop ko siya. And then pagtingin ko sa kanya, hindi naman pulis. Itim siya, and then suddenly sabi niya sa akin, nagtanong pa siya, may mga back-up question pa siya. Sabi niya, taga saan ka? Sabi ko, taga Pilipinas ako. And then meron siyang nilabas sa bag niya, parang body bag. Naglabas siya ng mga CD. Sabi niya, parang inaalok niya sa akin yung CD. Hindi ako, parang instinct ko lang, mukhang scammer to mukhang manloloko to. Sabi niya, it's for free. Pero ako, sinunod ko yung instinct ko.
hindi ko kinuha yung CD. No, I'm good. Sabi kong ganon. And then napansin ko, around sa area nung pinapasyalan namin, marami siyang katulad. Siguro 4 or 5 sila na nag-aalok sila ng mga CD. Parang dyan din sa Pilipinas. Yung mga may papahawak sila sa'yo, kunyari free, pero in the end, nanghihingi sila ng donation. Ewan ko kung naalala nyo umuso to sa Pilipinas yung nakasuot sila ng orange, mga kalbo. Nag-o-offer sila ng free na mga beads, na bracelet. Tapos sa huli, naniningil sila ng pera, ng parang donation. At sila pa nagde-decide kung magkano hihingin mo. At kung magkano hihingin nila. So parang ganun sila actually. Nung tinanggihan ko yung lalaki, matik, may nalapitan siyang isa pang Asian. This time, Japanese naman. So ako, inobserbahan ko silang dalawa. Ang pagkakamali nung Japanese, nung hinawakan niya yung CD, natrap na siya. Napilitan naglabas yung Japanese ng pera. Hindi ko alam kung magkano yung binitawan niyang pera, pero ayun, in the end, parang naloko siya. So, yun ang advice ko sa inyo guys, sa mga nagtutour doon sa may Hollywood area. Pag may lumapit no sa inyo, merong pinahawak sa inyo na kung ano man, CDs. Parang kasi nangyari, pinapalabas nila na aspiring recording artist sila. Ganon, then pare-pareho sila So, ganon, may marami silang hawak na mga burned CDs. Sila daw yun. So, they are small time na mga scammer yung mga yun. Huwag ko kayong maniniwala sa kanila. Okay, yun lang. Doon daw sinushoot ang America's Got Talent.